Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, ang pagkanta, no? This is not the highest form of worship. Isipin nyo palagi, mga music team, no? Na kapag ikaw ay tumayo, umawit, kung anumang instrumento ang ginamit nyo sa lahat ng ito, mga anak, mga ginigiliw, this is a prayer. Ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon. No, yung pagkanta, this is a form of prayer. Ito ay isang paraan ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Kapag ikaw ay tumutugtog, ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon. You are not entertaining the host. You are entertaining the guest. Opo, ang ini-entertain mo yung guest. The guest is Jesus Christ. Opo, hindi mo ine-entertain ang tao, kundi ang ine-entertain mo ang Diyos. Kaya once na tumayo ka dito, isipin mo palagi na ang kinakausap mo ay ang Panginoon, hindi ang tao. You are not entertaining the host, but you are entertaining the guest, mga ginigiliw. Ang ibabahagi po sa inyo sa umagang ito ay ang hindi mailarawan na grasya at awa ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Unimaginable grace of God, mga ginigiliw. Alam nyo, nung hindi pa ako nakakilala, hindi ko pa tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, ang akala ko noon ay anak na ako ng Diyos, no? Akala ko ay anak na ako ng Diyos, mga ginigiliw. Palasimba ako noon. Talagang, anong tawag mo doon? Yung deboto ako noon, mga ginigiliw. Pero pagkatapos ng aking pagiging deboto, bumabalik ako sa pagiging debote. Opo, sa totoo lang, no, lumuluhod ako sa simbahan. Lumuluhod ako. May asawa na ako, pero pumupunta ako sa church, kasama ko yung mga girlfriend ko. Opo, para ipakita ko rin na religyoso ako, mga ginigiliw. Pero pagkatapos ng ito, bumabalik pa rin ako sa kasalanan. Ganun pa rin yung buhay ko, no? Lasenggero ako. Lunes hanggang Biyernes, magkakaiba yung girlfriend ko. Pero may asawa ko na naghihintay sa bahay. Andun si tita nyo. Alam ko naman na hindi makalabas yan kasi may baby kami, no? Pero hindi niya alam kung ano yung mga pinaggagawa ko sa labas. Yun po yung mga talagang palasimba ako noon. Deboto, number 1 talaga ako na deboto. Alam mo, pagpasok ko sa simbahan noon, yung panyo ko talaga planchado yan. May pabango yan. Ginaganyan ko yung mga rebulto, mga ginigiliw. Pero pag uwi ko, ganun pa rin yung buhay ko, walang pagbabago. No, bandido pa rin ako. Andun pa rin yung kalaswaan, andun pa rin yung kasinungalingan, kataruntaduhan na ginagawa ko sa buhay ko, mga ginigiliw. Kaya hindi lahat ay anak ng Diyos, mga ginigiliw. Hindi lahat. Maraming nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. Pero makikita mo sa kanilang pamumuhay, nagsusugal sila, babaero naman sila. Kung sino pa yung mga ang daming ginagawang kasalanan, sila pang nag-claim na anak sila ng Diyos, mga ginigiliw. Opo. Kaya nga, yung mga iba gusto nilang pagpapala sa Panginoon, pero nagtatrabaho naman sila sa demonyo. Wala kang karapatang humingi ng pagpapala sa Panginoon kung ikaw ay nagtatrabaho sa demonyo. Diba? Opo. Kaya nga, alam nyo, sa pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito, no? May anak ng Diyos, meron ding anak ng demonyo. Makikilala natin ngayon kung sino yung anak ng Diyos at kung sino yung anak ng demonyo.
mga ginigiliw. Alam niyo ang sabi niya po sa John 1:12? Basahin ko po sa John 1:12. Ay, unang din pala. Sabi niya po dito, mga ginigiliw, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang mga anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan, power and authority. Di ba? Lahat ng sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos, mga ginigiliw. Alam nyo, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, yung sinabi ko na nga po sa inyo kanina, mga ginigiliw, na akala ko banal na ako noon. Mga ginigiliw, akala ko anak ako ng Diyos. Pero hindi pa pala, mga ginigiliw. Kailangan mo palang malaman ang katotohanan na ang katotohanan na ito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Nagbago lamang ang prinsipyo ko, no? Nagbago lang ang prinsipyo ko sa buhay nung makilala ko po ang tunay na Diyos, mga ginigiliw. Pero yung una, nung hindi ko pa nakikilala ang katotohanan, mga ginigiliw, patuloy pa rin akong gumagawa ng kasalanan. Pero nung nakilala ko ang katotohanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nandito po sa salita ng Panginoon. Dito, nagbago ang prinsipyo ko sa buhay, mga ginigiliw. Natatakot na akong gumawa ng kasalanan. Di ba? Opo. Kaya sabi niya dito, no? Sila ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, kalooban ng Diyos kung bakit niya tayo naging anak, mga ginigiliw. Kaya hindi lahat ay nagsasabi or hindi lahat may karapatang magsabi na sila ay anak ng Diyos, mga ginigiliw, kundi yung mga tumanggap lamang at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. No, kung babasahin po natin dito sa 1 John 3, no? Ang sabi niya po dito sa 1 John, dito naman natin makikilala kung sino yung anak ng demonyo. Na ang anak ng demonyo ay yung patuloy na gumagawa ng kasalanan ay anak ng dyablo, sabi niya. Opo, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan ay anak ng dyablo. Maraming tumatayo sa pulpito. Opo, maraming tumatayo. Sinasabi nila na sila ay lingkod ng Diyos, pero may tinatagong kasalanan. May tinatago. Nasa kanila yung kalaswaan. Opo. Itinatago nila yung pag-inom ng alak. Itinatago nila yung paninigarilyo. Nasa kanila yung kalaswaan. Opo. Alam nyo, there was one time, no, nung nagsisimula pa lang ako na pastor, mga ginigiliw, no, may mga nauna na po na mga kabataan dito. Pagkagaling ko po sa Manila, no? Pero yung mga kabataan na ito, no? Pagdating ko po sa bahay, nakatulog na kasi si Mrs. Nasa loob na siya ng kwarto kasi bata pa si na Andre noon at saka si Angelo. Alam mo, pagdating ko doon, no? Yung isang may asawa, tapos yung binata,
yung hinihilot niya yung kamay ng may asawa. Yun ang nadatnan ko sa bahay. Na akala ko nagba-Bible study sila. Pero iba na pala yung ginagawa nila. Hindi na maganda ito. Sabi ko, pagpasok ko sa kwarto, sinabihan ko na yung asawa ko, ayaw ko yung nangyayari sa labas. Pauwiin mo na yan. Palisin mo na ang mga yan. Ayaw ko, sabi ko. Opo, kaya nga ayaw ko na magkasama ang babae at lalaki. Opo, maraming masisira. May masisirang pamilya. Opo, alam mo, andyan yung temptation. Opo. Kaya nga, ako nga, kung minsan nahihiya ako na kung minsan nga, yung mag-asawa nga, nahihiya pa ako na kumamay sa kanila eh. Opo, ang kinakamayan ko lang yung lalaki kung minsan eh. Lumalayo ako. Gusto ko na magkaroon ng gap. Hindi pwede yan. Kaya nga hindi pwedeng magsamang babae at lalaki na para mag-ministry. Hindi pwede yan. Malaksid naag-asawa na. Opo, maraming mangyayari yan, lalo na sa kadiliman. Opo, kaya alam niyo yung mga gumawa ng ganitong kalaswaan, talagang nangyari talaga. Opo, nagkahiwalay, nasira yung buhay nila, mga ginigiliw. Opo, may mga tumatayo sa pulpito, pero puro kalaswaan. Hindi maganda yan, pastor ka, tapos ano yon? Pakikialaman mo yung mga member mo, yung mga kabataan mo, di ba? Liligawan mo. Paano ka magiging lingkod ng Diyos? Ha? Paano ka magiging larawan ng katotohanan kung ganun ang ginagawa mo na pastor? Di ba? Opo. Puro kalaswaan ang ginagawa mo. Hindi ka pwedeng tatayo na sasabihin mo ang salita ng Panginoon pag meron kang ginagawang kasalanan. Opo, hindi pwede sa akin yan. Hindi pwede sa simbahan na ito. Hindi pwede sa iglesia ng Diyos na dito na ibinigay sa akin ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Kaya, yung mga iba, okay na lang sa kanila na gumawa ng kasalanan. Opo, okay lang sa kanila. Kaya, alam nyo, yung mga taong ito, na ayaw nilang pakinggan ng katotohanan, naghanap sila ng isang simbahan na umaayon sa kanilang mga kasalanan na ginagawa. Opo. Opo. Kasi hindi sila makaporma dito eh. Ayaw nilang tanggapin yung salita ng Panginoon. Ayaw nila yung pagtutuwid. And yet, sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Diba? Anak ka ng Panginoon. Opo. Meron ding pastor. Opo, meron ding nagsasabi ng lingkod ng Diyos. Pero minomolestya niya yung kabataan. Pastor ka, momolestyahin mo yung mga kabataan? Opo. Nasa iyo yung kabaklaan. Hindi pwede ang ganyan. Tinubos ka na ni Kristo. Tanggalin mo na yan. Wala ka na. Wala ka na doon, mga ginigiliw, dahil ang dumadaloy na sa'yo, yung Espiritu ng Panginoon. Opo. Oo. Kaya nga dito, sabi niya dito, mga ginigiliw, opo, masakit ang salita ng Panginoon, pero alam nyo, no, ito ang katotohanan. Opo. Ang sabi niya po dito sa 1 John, no? Pero dito muna, sa 1 John 3. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Kaya tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Iyon ang hindi mailarawang pagmamahal at grasya ng Panginoon sa atin. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mundo ng makasanlibutan ay hindi nila kinilala ang ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa 1 John 3, 6 hanggang 8, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kapag nananatili sa iyo ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Opo. Ang maraming tao, marami ang nagsasabi, marami silang alam ng na salita ng Panginoon. Sinasabi nila, morality, pero gumagawa naman sila ng immoralidad. Ano yan? Ha? Hindi maganda yan. Immorality man naman, gumagawa ka naman ng immoralidad. Diba? Kaya ang sino mang nagpapatuloy
sa pagkakasala ay hindi nakakita o nakakilala sa Kanya. Sabi niya, mga ginigiliw, kahit kung ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala, ibig sabihin, hindi mo pa nakikilala ang tunay na Diyos, mga ginigiliw. No? Sabi niya dito sa 7, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man, sabi niya. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Sabi niya, mga ginigiliw. Sa 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Opo. Diba? Ikaw ay anak ng dyablo kung ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Number 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Sabi niya po dito, mga ginigiliw. Kaya nga alam nyo, ito ang sinasabi ko sa mga kabataan sa bahay. Ito rin ang sinasabi ko kay Harold dahil siya ay nakatira sa bahay, no? Siya yung anak-anakan ko po sa bahay. Alam mo, sabi ko sa kanya, no? Alam nyo, sabi ko, basahin mo ang salita ng Panginoon. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Kasi darating ang panahon, kahit mag-stay ka dito, 10 years, 15 years, 20 years, paglabas mo kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon, babalik ka ulit sa dati mong ginagawa. Babalik ka ulit sa kasalanan. Kasi wala yung pundasyon mo eh. Opo, ang pinakamalaga sa lahat, ang magpapabago sa atin walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Yung salita ng Diyos, mga ginigiliw. Opo, ito lamang ang maglilinis sa atin. Wala nang iba. I have already cleansed you by the word and by the teachings I have spoken to you. Kaya kung wala ka sa salita, paglabas mo, matatangay ka ulit ng mundo. Kasi hindi ka nakatayo sa salita ng Panginoon. Diba? Yun ang sinasabi niya sa Matthew, diba? Na ang pundasyon ng bahay mo ay buhangin. Nagkaroon ng unos, nagkaroon ng bagyo, nawasak yung tahanan na yon, yung bahay na yon, sapagkat nakatayo iyon sa buhangin. Pero, kung ang itinayo mong bahay ay nakatayo na ang pundasyon ay bato, darating man yung mga unos na yan, darating man ang mga bagyo na yan, mananatiling nakatayo ang bahay na yon. Na yung bahay na yon, yung pundasyon na yon na sinasabi, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Na kapag meron sa iyo ang salita ng Panginoon, anuman ang mga darating na temptasyon sa buhay mo, mapagtatagumpayan mo sapagkat nasa iyo ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Kaya anong sabi niya pa sa John 8? Meron siyang sinabi sa John 8 eh. No? Babasahin po natin sa John 8. John 8:44 yata yun. Sabi niya dito, ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ang sabi niya po dito, kaya sabi niya dito sa 42, magsimula po tayo sa 42. Sinabi ni Jesus, alam niyo ang pinagsasabihan dito ng Panginoong Hesukristo? Yung mga pinili ng Diyos na bayan. Pinili na niya Opo, alam niyo tayo, dati tayong hentil. Tapos sabihin natin, dati tayong hentil, parang naidugtong lang tayo sa puno ng mga olibo. Hindi tayo anak ng Diyos noon. Di ba? Pero dahil sa kanyang awa at grasya, dahil sa pagtalikod ng bansang Israel, dahil hindi nila kinilala ang Mesaya, ang ating Panginoong Hesukristo ng bayan ng Israel, kaya ipinukaw ng Diyos ang kanyang pansin sa atin na hentil. Kaya
tayo, tinanggap natin ang grasya at awa ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya hindi ganun kadali ang maligtas ng inaakala ng tao, anak na siya ng Diyos, mga ginigiliw. Opo, hindi lahat ay anak ng Diyos. Oo, ang magsasabi namang na may karapatan siya na anak ng Diyos ay yung tumanggap sa Kanya, yung kumilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Alam mo, kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ngayon, bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, your life will never be the same again. Hindi na yung buhay mo katulad ng dati. Napalasimba ka, pasukan mo ang lahat ng reliyon, akala mo andun ang Diyos. Hindi. Magbabago ang prinsipyo mo sa buhay. Na ang pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, may kaakibat yan na pagsisisi at pagtalikod ng kasalanan. Opo. Akala kasi ng tao, okay na yun, dahil pala simba ka, mahal ka na ng Diyos. Hindi. Opo. Yung manginginom nga, nagsisimba yung babaero nagsisimba, yung galyerista, pumupunta rin sa simbahan yan, na umaasa na mananalo sa sabungan. Opo. Hindi lahat, mga ginigiliw. Kailangang talikuran mo yung kasalanan. Alam nyo, nung bata ako, no? When I was 4 years old, may mga pumupunta na mga pare sa eskwelahan namin. No, sinabi nila na magsisi ka sa kasalanan mo. Hindi ko naintindihan yon. Magsisi ka. Alam nyo, natakot na ako. Sabihin mo yung kasalanan mo, i-confess mo yung mga kasalanan mo. Sabi niya sa akin, alam mo, nag-pray na ako na ganyan. Wala akong kasalanan, sir. Sabi ko sa kanya, wala akong ginawang kasalanan. Hindi ka ba nagkupit sa nanay mo? Wala. Kahit tanungin nyo sa kanya, wala akong ginawang kasalanan. Imposible na wala akong ginawang kasalanan. Sabi na naman niya, wala talaga. Hindi ako umamin talaga. Wala akong natatandaan na kasalanan ko, Father. Sabi ko, oo, kasi wala pa ako sa tamang edad para malaman ko yung katotohanan na yun. Diba? Opo, wala pa. Oo. Kaya nga, kailangang talikuran mo yung kasalanan mo. Sabi niya sa Romans 3, di ba? Na we are all fall short under the standard of God. Kaya yung mga hindi alam ang salita ng Panginoon, pag pinupuntahan mo sila, Pastor, mabuti akong tao, matuwid akong tao, puntahan mo yung kumpare ko yun. Yun ang pagsiran mo ng salita ng Panginoon kasi manginginom yun. Parehas lang kayo na makasalanan. Opo, hanggat hindi mo kinikilala, tinatanggap ang Panginoong Jesucristo na yung Kristo na yon, yung Kristo na nandito sa salita ng Panginoon. Nasa sumpa ka pa rin ng kasalanan, mga ginigiliw. Andun ka pa rin, you are still in the curse of sin hanggat hindi mo kinikilala ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na yung Kristo na yon, siya ang Kristo na nandito sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Pero kapag tinanggap mo, sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao na Diyos, siyang Espiritu ng Diyos na nagkatawang tao, at tatalitkod ka sa iyong mga kasalanan, wala nang kahatulan sa iyo. You will never face judgment anymore. Dahil meron nang nahatulan sa iyo, 2,000 taon ang nakakalipas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tinubos ka na niya ng iyong mga kasalanan, mga ginigiliw. Kaya napakalaga yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang yung, ay, may kilala ko ang Diyos. Kilala ka ba ng Panginoon? Basahin niyo yung Matthew 7:21. Alam niyo yung Matthew 7:21? Lingkod na sila ng Panginoon, pero itinapon pa rin sila sa impyerno. Oo. Pastor ng Maynard, dinala pa rin sila ng Diyos sa impyerno. Bakit? Dahil hindi nila sinunod ang kalooban ng Ama. Diba? Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, Matthew 7:21, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Na tayo
ay sasampalataya sa kanyang nag-iisang anak na walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, kung meron kang tamang pagtanggap, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, magbabago ang prinsipyo mo sa buhay. Natatakot ka ng gumawa ng kasalanan, natatakot ka ng magmura. Opo. Natatakot ka na sa lahat ng mga paggawa ng kalokohan, katarantaduhan. Kasi ang sinusunod mo na ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang sinasabi niya, mga ginigiliw. Anong sinabi niya sa John 4:18 ba yun? 23? Dumating na nga at ngayon na nga, sabi ng Panginoong Hesukristo, na ang tunay na pagsamba sa Diyos Ama ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo dito? Na yung Espiritu ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon na nga na ang tunay na pagsamba sa Diyos Ama ay sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun pong ibig sabihin. No. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, na sasambahin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at katotohanan, na yung kanyang Espiritu at katotohanan ay walang iba kundi si Hesukristo, 'di ba? Ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. 'Di ba? Opo. Kaya nga walang silbi na ang dami nating pinag-aaralan na teolohiya dito, ang daming terms diyan. Hindi naman natin alam ang kaligtasan. Opo, kahit ano ba ang theology? Natatandaan niyo kung ano yung theology na sinabi ko sa inyo? What is theology? Theology is all about encounter with the Lord. Oh, encounter with the Lord. Pinag-aaralan mo ang salita. Ang theology, hindi lang study of the Word of God. Study of... bakit yung nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos? Sila pang nagpapako sa Panginoong Hesukristo. Laman, nag-aral sila ng Masters of Divinity, Masters of Doctors of Divinity, yung pinakapunong pari, head priest, puro patay tibagbagana. Patayin niyan, puro patay. Lingkod ka ng Diyos, puro patay ang sinasabi mo. Sila ang nagpapatay sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung meron kang tamang encounter sa ating Panginoong Hesukristo, yun ang ibig sabihin ng theology. Theology is all about encounter with the Lord Jesus Christ. Opo, hindi yung pinag-aralan mo yung pagka-Diyos ng Diyos, pero si kamat timangilan sa kinaapo. Sa panahon natin ngayon, sino ang nagpapapako sa ating Panginoong Hesukristo? Tayo na gumagawa ng kasalanan. Matapos mong malaman ng katotohanan, sabi niya po sa Hebrews 6:4, you are putting again Jesus Christ into shame. Dinadala mo na naman si Kristo sa krus. Tapos na. It is finished, sabi nga niya Kaya natapos na, nagawa ko na, sabi ng Panginoong Hesukristo. Tapos ipinapapako mo na naman sa krus. Anong sinabi niya sa Hebreo pa? 10:26. Wala nang ibang handog na may aalay pang muli. Hanggang agatangan conformity at atang tayo no daduma. Amo yun jagat atang. Ang inaatangan mo, demonyo. Demonyo yan. Umaasa ka na, uuwi yung mahal mo sa buhay. Baka hindi mo alam, nasa impyerno na. Diba? November 1, magkatay ka ng native na manok, maglagay ka ng itlog. Anong sabi niya sa Hebrew 9:27?
It is appointed by once, sabi niya. Opo. A person dies at once and after that he will face judgment. Pero ang tao, gumawa sila ng sarili ng doktrina. November 1, uuwi yung nanay ko. Magkakatay ako ng native na manok. Uwi ngayon, November 1, yung mga patay na mahal natin sa buhay. Mag-aalay ka ng alak. Kaya ang ginawa ko noon nung hindi ko pa nakilalang Panginoon, lasenggero ako. Ininom ko yung alak na inalay ng mama ko. Yung itlog, kinain ko. O, tignan mo, sabi niya, kinaumagahan, pumunta yung nanay ko. Sabi naman niya, ininom niya yung alak niya, pati yung sigarilyo, sinigarilyo ko. Hindi niya alam na kung nanigarilyo akong kumain at uminom ng alak. Lasinggero nga ako noon eh. Oo, hindi na babalik yung mahal natin sa buhay, nahatulan na sila. Yun ang sinabi niya sa Hebrew 9:27. Diba? Oo. I remember one time yung napakagandang kwento ito, no? Yung alam nyo, yung isang mabait daw na tao. Pinuntahan daw siya ni kamatayan. Kasi yun na daw yung oras at araw ng kanyang kamatayan. Binisita siya ni kamatayan. Kaya't ang ginawa ng mabait na taong ito pinakain niya ng masasarap na pagkain. Pinatulog niya siya sa aircon. Binigyan niya ng maraming regalo si kamatayan para hindi siya uunahin ni kamatayan. Di ba? Kaya yung listahan ni kamatayan, ninakaw niya, pinatulog niya. Nung nakatulog si kamatayan, andun niya yung pangalan niya sa unahan. Tinanggal niya yung pangalan niya, inerase niya, inilagay niya sa huli. Pagkagising ni kamatayan sa umaga, mabuti kang tao, sabi daw ni kamatayan sa kanya, dahil mabuti ka, ikaw nang uunahin ko yan, uunahin ko nang papatayin yung huli. Sabi niya, wala pa rin kawala. Wala pa rin kawala, uunahin ko yung nahuli siya nang unahin ko. Sabi niya, wala pa rin kawala. It is appointed at once na minsan lamang tayong mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya nga nung nakilala ko ang Panginoon, no? Noon, hindi ko pa kilala ang Panginoon. Pag uwi ko ng Ballesteros, pinupuntahan ko yung puntod ng nanay ko, kinakausap ko, Mang, Inang, malalaki na yung mga pumo, grade 5 na si Angelo, grade 3 na rin si Isaac. Sabi ko, kinakausap ko yung semento. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, 9 na taon na po, hindi ko pa pinasyalan kahit minsan yung puntod ng nanay ko. Hindi ko pa pinasyalan hanggang ngayon, nung nakilala ko ang katotohanan. Bahala kayo kahit pintahan nyo yan ng black, sabi ko sa kanila. Wala nang silbi yun. Anong laman nun? Kalansay na yun. Pintahan mo man, balutin mo man yun ng gold. Wala nang silbi yun. Wala nang silbi yung nakalagay doon dahil puro mga kalansay na lamang ang mga yon. Pero biblically, no? Hindi ko sinasabi na masama na pintahan natin yung puntod ng mahal natin sa buhay. Yun ay kung gusto mo lang pagandahin yung bahay niya, okay lang. Pero wag mo nang kausapin. Dahil si mismong si Jose, biblical ito biblical application ito. Si Jose, nung umalis na ang mga Israelita sa Ehipto, ang kanyang request, no, na pag-aalis na kayo sa Ehipto at dadalhin kayo ng Diyos sa lupang pangako, dadalhin nyo ang aking mga buto, sabi niya. Dinala nila yung mga buto ni Jose sa Israel. Opo. Pero nung dinala, ipinaon pa rin nila sa lupa. Opo, yun, mga ginigiliw. Kaya, balik tayo. Dito na ako magtatapos. Mga ginigiliw. Ang pwede lamang mag-alay ng kanyang buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga ginigiliw. Ano ang dapat nating isakripisyo, mga ginigiliw? Na sinasabi niya sa Romans.
your body as a living sacrifice. Gamitin natin ang katawan na ito. Diba? Nasa Romans 8 ba yun? As a living sacrifice. Sa paggawa ng kabutihan, gamitin natin ito sa pagpuri, pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So alam nyo na kung anong pagkakaiba ng anak ng Diyos at anak ng Diablo? Opo, alam na natin, mga ginigiliw. It's time, kung sino man ang nagnanais na tumanggap ngayon sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, pwede po silang tumayo dito sa harapan. Kung mali yung pagtanggap nyo, yung una, it's time for us para malaman na natin ng katotohanan na kailangan pala nating tanggapin, kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at magsisi tayo sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Tayo po ay tumayo, si Pastor Aiza po ang magpre-pray. Yung sino man sa inyo ang gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, dahil nalaman nyo na yung katotohanan, mga ginigiliw, natanggapin natin siya ayon sa Espiritu at katotohanan, mga ginigiliw.